Hello mga boss. Magandang tanghali sa ating lahat. Natatawa lang ako mga boss kasi may nakita ako statement ng isang congresswoman pala. Sa pagtanggap niya dun sa pagpirma niya sa impeachment complaint ni VP Sara. Inamin niya talaga mga boss na may budget talaga yon. May ibibigay na budget. At mantakin niyo mga boss. Mantakin niyo. Hindi ko talaga maintindihan ang congressman na to. Alam niyo mga boss, ginawa niyang rason yung mga tao niya doon sa distrito niya kasi daw ayaw niya daw mawala ng pondo. Ma'am naman, kayo na nga ang gumawa, kayo na ang didesisyon. Gusto nyo utang na loob pa ng mga taong bayan yan? Gusto nyo utang na loob pa ng mga taon mo dun sa distrito mo? Kapal naman ang mukha mo, ma'am. Talaga ba? Nagsurvey ka ba, ma'am? Kung papayag ba yung mga nasasakupan mo na pipirma ka sa impeachment complaint kay VP Sara? Sige nga. Tapos ngayon, sabihin mo parang utang na loob pa ng mga tao yan kasi mawalan ka ng pondo. Bakit? Mamamatay ba mga tao mo dyan pag walang pondo? Walang ayuda? Sarap pagbura, ma'am. Kayo naman din yung hindi na lang ako magsasalita. Ito mga boss. Ito panuorin natin. Nakakagigil si madam. Kasi hindi naman ako magdedesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamiwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung potong inilaan dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Diba? Pero ang importante, nasalig ko yon para hindi kayo mawalan. God naman. Madam, yung pagbibigay nyo ng pondo, halimbawa lang, magkano yung natanggap nyo? Halimbawa lang 150M. Magkano naman ang matatanggap sa mga nasasakupan mo sa distrito mo? Pagpalagay na lang natin, 5,000 bawat isa. Ilang beses? Isa lang. Ako sigurado ko, sa isang taon, isa lang yan. Yung 5,000 na yan, gaano kami maghirap para punuan yan? Tsaka, sinabi pa talaga ni Marcos, di ba? Yung Pangulong Marcos natin na magbayad kayo pataasan ng buwis. Oh my God. Ang kapal naman ng mukha nyo, mga boss. Kahaman talaga kayo sa pera. Hindi. Alam nyo kasi yung mga kongresista, pipirma talaga yan, lalo na pag may pondo. Kasi, prangkahan na naman tayo, mga boss. Mismo isang kongresista yung nagsabi doon, si Chua. Di ba sabi niya, hindi ka mananalo pag walang pera. My God. Di ba? Sa kanya na mismo lumalabas yung hindi ka mananalo sa eleksyon pag walang pera. Mali ka doon. Dito sa Davao City, si Pangulong Duterte, walang pera-pera yan. Binubuto yan ng taong bayan. Yun ang tunay na nagsaserbisyo ng bayan. Hindi yung sa mga di ka mananalo dahil walang pera. Mali yun, congressman. Tsaka pangalawa, nung bumuto na ako, naging 18 na ako hanggang ngayon. First time kong bumuto sa buong buhay ko dito sa Davao City. Ni isang sentabo, wala akong natanggap. Ganito kalinis dito sa Davao. Noong si Pangulong Duterte ang mayor, si Sebastian Duterte ang mayor, si Ma'am Inday Sara ang mayor, yun, naabutan kong 3 mayor dito. Bumuto, wala talagang kapera-pera pagboto dito. Iwan ko lang ngayon. Kasi nga, di ba? Ano na lang. Iwan ko lang ngayon. Pero sigurado ako, di pa rin madadaig si Mayor Duterte. Kasi talaga, totoong magsiservisyo niya sa tao dito. Kaya, naniniwala talaga ako.